May babaeng customer na naghihintay ng kanyang in-order na tangke nang biglang sumingaw pala ang tangke ng LPG. Saka nagliyab at sumabog. Sa lakas, bumagsak ang kisame ng tindahan. Good morning, good afternoon, good evening sa ating kababayan sa buong mundo saan man kayo naroroon. Welcome po sa ating Mounting Channel. Ang ating mga topics dito ay patungkol una sa mga invention, kung kaya pwede kayong bumalik sa ating mga previous videos kung gusto nyong malaman ang mga inventions na very basic na may pakinabang po sa ating pang-araw-araw. Pangalawang topic po natin ay patungkol sa health. At pangatlo ay patungkol sa entrepreneurship. At ang pang-apat na topic ay yung mga trending issues na kumakalat po sa social media. Kung ngayon ka pa lamang nakadaan dito sa ating Mounting Channel, ikaw po ay pwedeng mag-subscribe at i-click din ang notification bell upang ma-update kayo sa atin. Bibigyan po natin ng reaction yung isang bagay na napaka-delikado po na kung minsan kapag nangyari po sa isang tao, talagang napakatindi. Yung patungkol sa sunog. So, ang daming talagang napakahirap. Yung minsan nasunugan, walang nakuha, yung mga gamit, kasi biglaan minsan yung sunog, wala kang makuha, damit ubos, appliances ubos. Minsan, mangyayari din yung minsan yung kasama, yung mahal sa buhay pa, nadadali pa. So, yun ang ating bigyan ng reaction para magkakaroon tayo ng idea kung sakaling mangyari man sa ating kapaligiran, sa ating kapitbahay o sa anuman. So, bigyan natin ng reaction. Tingnan natin muna itong video na ating pong nakuha po. Kuha ang CCTV footage na ito sa Calamba, Laguna. Tindahan ito ng LPG. May babaeng customer na naghihintay ng kanyang in-order na tangke nang biglang sumingaw pala ang tangke ng LPG. Saka nagliyab at sumabog. Sa lakas, bumagsak ang kisame ng tindahan. Maski second floor ng tindahan, gumuho. Nakalas pa ang CCTV camera. Sa CCTV sa labas ng tindahan, nakuha na ng patakbong paglabas ng babaeng customer. Kasunod niya ang mga nagtatrabaho sa tindahan. May lalaki naghubad ng damit. Kasi lumiyab pala ang t-shirt niya. Maya-maya po nag-apoy. Pagka-apoy ho, bigla po ako napatumba. Maya-maya po sumabog na. Nahirapan lumabas si Mark dahil sa bumagsak na kisame. Ito po yung damit ko, nag-aapoy. Ngayon, habang lumalabas po ako, inuhubad ko po. Gawa nag-aapoy yung ganito. Napaglabas ko ho, yung may mga sunog na ho sa ganito. Wala pang 10 minuto, rumesponde na ang BFP Calamba. Nagtamo ng 3rd-degree burn si Mark. Sa ospital sa Maynila siya ginamot. Matindi ho. Halos po, araw-araw ho, naiyak ako sa pagpapaligo sa akin. Pagtatanggal pa ng benda, napakasakit na. Base sa investigasyon ng BFP Calamba, nag-leak o tumagas ang LPG tank na inaayos ni Mark. Nung pumasok yung ginang para bumili ng LPG, nung nagpapalit na siya ng burner, sumingaw ito at inabot niya yung open flame doon sa kitchen na malapit doon sa store. Yung store kasi is mixed type of occupancy. Yung taas ay bahay, yung first floor naman ay tindahan ng mga LPG. Bukod kay Mark, 6 ang nasugatan sa pagsabog. 4 na taon na ang nakalipas, bakas pa rin sa katawan ni Mark ang pilat ng pagsabog. Nagkaroon na po ako ng takot sa mga ganyan. Duwa nga po nung nangyari sa akin. Kasi po, delikado nga ako. Paglilinaw ng BFP, hindi basta-basta sumasabog ang tangke ng LPG. Dito sa video atin pong nakita na yung ito ay actual mismo dahil kuha ng CCTV, nandoon yung babae bumibili ng LPG at ay leak yung kanyang kinuha, sige kanyang bibilin siguro, inaayos.
At dahil naglilik yung gas at mayroon palang kitchen doon sa taas at biglang sumabog. So napakatinding pangyayari. Kailan lang na binalita din sa TV station na isang magandang babae nalapnos ang buong katawan. Siyempre yung mukha una sa lahat nasira. Na-deform na yung mukha. Hindi mo na malayo ng malayo. At libang pa doon sa katawan na nalapnos, mukha na nasira, malaking gastos araw-araw habang nagpapagaling yung sunog. So napaka-tindi. So ngayon, ayon dito sa report na ating napanood, na yon yung tangke nag-leak, inaayos, at yun nga mayroong kitchen doon sa taas, baka mayroong nagsasaing doon o ano, sa tagal ng siguro umabot ng matagal at hanggang napuno yung space ng gas, hanggang umabot, siyempre gas, aakyat yun sa taas at nakarating doon sa nagsasaing at sumabog yung space. At doon naman sa binalita, sabihin na natin, binalita noon sa ating isang main channel, TV channel, yung GMA, binalita, at mayroon doon pinakita sa picture na yung mukha talagang maganda ang kanyang mukha, at nung natapos na andun, naiba na yung, siyempre, naiba na yung mukha, nalapnos yung buong katawan, at mahal nga yung ginamit o yung gastos nilang para habang nagpapagaling. So itong dalawang kaso na ito ay magkaparehas ang case na yung leak. Although yung isa ito sa video ay sinabing inaayos yung leak, at doon sa isa naman hindi alam na leak yung tangke. Pero ganun pa man, ang kaso ay biglang sumabog. Kapag ganun biglang sumabog, hindi po yung tangke ang sumabog doon, kundi yung room na napuno ng gas, biglang nag-explode. Explosion ang tawag doon, yung space. Yung air and fuel mixture, pag nasindihan yan, explosion ang resulta. So pag nag-explode yung volume expansion, sudden volume expansion, kaya yung kisame warat dahil mas weaker kumpara sa pader. So warat yung wasak yung kisame, at anuman mga damit, kortina o anuman ba nandyan sa loob, mga nandyan, masusunog kasi nasaturate yung air ng gas. So similar. So yung tangke, pag ganon ngang kaso, hindi po yung tangke ang sumabog doon, dahil ang tangke, metal, tatakbo muna ng mga ilang minuto bago lalambot yung fittings. Pag lumambot yung fittings or yung mismo yung body noong tangke, pag lumambot na yun dahil sa nababad sa apoy, pagka lumambot yun at matalo na yung kanyang strength sa pressure sa loob, din sasabog na yun. So kapag ganong case, yan yung bahay na buo ang nasunog at nababad sa apoy, and then sasabog yung tangke, mas malaki ang damage doon, dahil para ng parang bomb na yun ang dating kapag yung tangke na mismo ang sasabog. So ngayon, yan yung kaso doon, similar na case. So atin pong ipapakita doon dito sa kitchen, kung para magkakaroon tayo ng clearer idea demonstration, may ipapakita tayong dalawang klaseng stove sa difference at paano tayo mas safety sa ating paggamit ng mga stove. Dalawang case po ang ating titingnan. Una, yung patungkol doon sa video na nakuhanan sa CCTV, na talagang sumabog yung store mismo, halos lumabas pa nga yung apoy doon sa store, and then yung tao tumatako, nasunog. At doon naman sa kamakailan lang na pinalabas sa TV na nasunog, ang kwento ay yung tangke ay galing sa labas,
pinasok sa loob at yon doon siya doon na pinisto uli yung LPG, and then hindi namalaya na mayroon nag-leak pala ng matagal yung gas, and then pag hindi sumabog kagad, and then yung kisame halos maungkal at nalapnos nga yung buong katawan, lalo na yung mukha ng babae, at yun na nasira na yung mukha. Liban pa na sa nasira yung mukha at yung nasunog, nalapnos yung buong katawan sa sunog, malaki pang ginastos araw-araw doon sa pagpapagaling noong sunog. So ganitong dalawang kaso yon, parehas ang halos parehas ang case. Ang sumabog doon sa ating analysis ay hindi po yung tangke ang sumabog. Ito halimbawa, itong tangke, ayan po yung tangke. Hindi po kagad agad ito yung tangke. Hindi kagad-agad yan sasabog yung tangke na yan. Bakit? Matagal muna yan. Matagal muna maiinit yan, matagal, and then malalambot yung kanyang fitting sa limbawa, at pag lumambot na, saka ngayon, pagka matalo na yung strength noong metal sa pressure sa loob, and then sasabog na yun, at mas matindi ang damage kapag yung tangke mismo ang sasabog. Pero sa dalawang kaso na yon, yung nakita natin sa video na kaagad sumabog, hindi po yung tangke ang sumabog, kundi yung space po nagkakaroon ng sudden expansion or tawag explosion, at kaya yung pag-explode nung hangin nung doon sa loob ng kwarto, air at saka air and fuel mixture doon sa loob, biglang sudden expansion, yun nga explosion, pati kisame na which is weaker than the wall, na biglang na warak, bumagsak, and then nakikita natin sa CCTV na lumabas pa yung mga usok at apoy, at yun nga ang tao, nasunog yung damit kasi pag saturated na yung hangin ng gas, siyempre pati damit masunog doon yung damit mismo, at kaya malapnos yung katawan. Ngayon doon sa video, ayon sa kwento, ayon sa report, na tumatagas, may leak yung fittings doon, habang inaayos, and din dahil yung bahay, yung store ay bahay din, mayroong kitchen sa taas. Sa tagal nung pag-leak noong gas, umabot doon sa nagsasaing sa taas yung gas, and then yun, nung umabot na doon, biglang sumabog yung kwarto, yung store mismo ang sumabog. Ganon din naman doon sa isang case na binalita kamakailan lang, napabayaan nga yung gas, and then hindi alam na puno na pala ng gas yung kwarto. Pag sindi niya, mag-iinit ng tubig, sumabog at lapnos yung buong katawan. So yan yung case doon. So sa kasong gano'n na biglang sabog, mabilis, hindi po yung tangke nga ang sumabog, kundi yung air expansion or sudden expansion. Yun nga ang appropriate term ay explosion. So, yun ang sumabog doon. Ngayon, kapag mayroong leak ng LPG, kailangan, kapag may naamoy ng gas, kailangan buksan kung mayroong pinto, buksan, kung mayroong bintana, buksan para makalabas yung hangin, hindi na maging saturated ng gas yung space, para hindi po sasabog. So pag may maamoy, kailangan ingat. So dito sa aming kitchen, iba po ang case dito kasi open po itong aming kitchen. Ito po yung aming kainan. Ayan, tapos sala dyan. So pag mangyayari, kapag mayroong leak sa tangke, malalaman namin, maaamoy namin kasi kasama lang dito sa open itong aming space dito sa aming kitchen. So yun. Ngayon, kumparahin natin tong dalawang stove. So mayroon ditong LPG stove. Ito namang isa ay diesel stove. Ito yung madalas ginagamit dahil mas matipid. So halimbawa ngayon, para makita natin kung na ito ay hindi kagad sumasabog, maglagay ako ng, kunwari may natagas dito na fuel, ito i-demonstrate natin. Ito, ilagay ko sa takip. Okay, so ayan yung fuel. Halimbawa,
may leak dyan, tumagas, nagkakaroon ng leak yung ating stove. O ayan, buhos natin dyan, marami. And then, pag sindi halimbawa natin dito, hindi mo alam na mayroong fuel dyan, kunwari, nagsindi ka ngayon ng alcohol, kasi alcohol yung ating ginagamit dito na panindi. Pag sindi mo, ayan, sumindi, oh, wala. Walang sabog. Magsindi lang yan kung lalagyan mo ng papel and then few seconds pa muna bago siya magniningas. So, ito yung kumpara. Kapag ito ang nag-leak, kumpara dito sa LPG gas, ito ay napaka-dangerous. Unang-una, may malambot na part dito, yung hose. Kasi yung hose minsan, yung connection, hindi properly fixed. Halimbawa, tumagal na yung clamp niya, naging kalawang na at hindi mo alam na nabunot na pala at hindi napansin sa mga gumagamit, lalo na yung mga walang ganong unawa na kung may naamoy na gas, okay lang ganun pa, hindi naintindihan. So, dangerous. Kasi ito nga, yung LPG ay may hose. Minsan, kapag nakakapasok yung daga, pwedeng kagatin yan. So, yan yung comparison sa dalawa. At yung safety kapag LPG, ingat talaga tayo kapag may naamoy. Dahil kapag may naamoy, possible na mayroong nag-leak. Ito naman, wala namang amoy dito sa liquid fuel, itong diesel na itong ginagamit namin. Wala namang maaamoy tayo kapag may nag-leak dyan. Kasi wala namang amoy yan. Kung liquid, at saka hindi naman ginagamit kung sakali gasolina, ang gasolina mas maamoy, pero hindi naman pwede ito gamitan ng gasolina. Ito pong diesel kalan na ito ay iba po ito, hindi po ito karaniwan na bibili. Nandiyan po, available po ito sa Shopee, pero ito po ay mayroong atomizer. Anong pagkakaiba nito? Pag ito mayroong atomizer, yan po ang nagpapatipid sa fuel at nagpapaganda ng apoy. So yan po ang kaibahan nito. Yung iba pong kalan na nakikita nyo po, although parehas lang po ang forma, pero may dinagdag lang po ng pisa dito. Yung walang atomizer, mas malakas po ang konsumo sa fuel. So, ganun din, hindi ka rin makakatipid doon sa karaniwan na nabibili natin sa labas. So, ito ay diesel. So, yan po, nakita po natin na ito ay hindi dangerous, lalo na yung maraming mga nagtatanong kung baka daw sasabog. So walang dangerous dito dahil hindi naman po ito sasabog. Wala pong malambot na pisa dito na chance na mayroong mag-leak dito. So yan ang ating pong comparison sa dalawa. So mayroong dalawang advantage ito. Yung safety nitong kalan na ito kumpara dito, at ang unang pinaka-advantage dito, hindi ka magigipit dahil kahit may 120 pesos ka, mapuno na yung tangke mo, makakaluto ka na ng 10 days o mahigit pa dito sa yung 120 pesos. Samantalang dito, sa LPG mo, pag naubusan ka, yung 650 Manila price, malaki-laki na yun, mabigat-bigat na rin yan sa bulsa. So, hindi ka makabili. Ngayon, kung sa malayong lugar, 750 to 850 ang price, mabigat, lalong mabigat. So, yan ang unang advantage dito, mas matipid ito at mas safe di hamak ito gamitin. Mas maano sa aksidente. At ang disadvantage lang nito, siyempre, magpapaningas ka ng kunti mo, nagagamit ka ng pampaningas dito na pampanindi na alcohol. So yan po ang ating kumbaga technical information patungkol sa kalan na ginagamit natin. Hindi natin sinali dito yung electricity dahil yung electricity less naman ang ano doon, less naman ang danger doon, although pwede ka ring makuryente doon sakali lang, pero ang disadvantage naman doon sa panahon nitong kahirapan, mas malakas po ang ating babayaran, siyempre per kilowatt ang babayaran natin. So hindi po wala kami dito no, hindi kami gumagamit ng electricity sa pag-init, sa pagsayang, wala, hindi kami gumagamit kasi mas maganda naman ang pagtitipid. So, yung dalawa lang ang ating ginagamit comparison. So, yan po, para maging safety tayo, from time to time, pwedeng i-check yung connection ng hose, lalo na nga kapag may, halimbawa, mga daga na kakapasok, at then baka matagal na nga rin yung
paggamit ng kalan, baka nakalawang na yung clamp. So yun, mag-ingat lang tayo para napaka-delikado. Isang beses lang, in how many years kang gumagamit ng LPG, pag one time na nalingat ka, pwedeng buhay ang makalas. At yung kung hindi man buhay, kung malapnos lang, napaka-delikado talaga. Malapnos yung buong katawan at masira na nga yung mukha at pangatlo pa doon ay yung gastos. So yan po ang ating hatid sa inyo ngayon, safety at options ng paggamit ng kalan. At muli, ang ating po mga topic dito ay patungkol una sa mga invention. Mayroon po akong project na binubuo, malapit na yung paggamit ng tubig para makatipid sa paggamit ng fuel sa makina. Pwede kayong sumabay sa akin kung gusto niyo makatulong para mas mabilis ang matapos. At yung pangalawang topic natin dito ay patungkol sa health issues dahil napakatindi din pag natamaan tayo ng sakit. Pangatlong topic natin ay patungkol entrepreneurship upang tayo ay makakaroon ng income. And then pang-apat na topic ay yung mga trending issues na atin pong naririnig at napapanood sa social media. Salamat po sa inyong panonood.